Alright, welcome back. Sa pagkakataon pong ito, pag-usapan po natin ang naiutos ni Pangulong BBM na gawing priority o bigyan ng importansya, unahin ang mga panukalang batas na pinapasulong sa hindi lang sa Senado, ganoon din sa lower house, sa ating bicameral Congress. At apat nga ho ang kanyang binanggit na kung inyo pong iisipin, katakataka, kamangha-mangha, dahil sa Presidente BBM pa yung nagmula yung pagpupush sa mga panukalang batas na ito na matagal na rin naman ng mga mamamayan na gusto na magkaroon ng ganitong batas, hindi matupad-tupad at hindi maisulong dahil kulang sa suporta. Sa pagkakataong ito, ang presidente ang nagpo-push at kung inyo pong iisipin at pag-aaralan, karamihan pa po dito ay ang mga author o principal author ay mga politiko na hindi nanggaling sa partido ni Presidente BBM. Ang iba nga'y sa kilala pang kalaban ni BBM, nagpapatunay lang na si BBM ay hindi nagpapakita ng bias, kung sino, kung ano, kung anong kulay mo, kung sino ang nasa likod mo. Ang tinitignan lang niya siguro kung ano ang importansya at ano ang magiging epekto ng sinusulong mo, Kaya makikita rin natin sa mga investigasyon, talagang lahat inuungkat, kahit sino, kahit maging kaalyado nila, talagang tinatamaan. Ngayon nga, kahit kaalyado nila, sila Villar, sila Revilla, kasama sa listahan ng mga pinapakasuhan. Pero balik po tayo sa pagkakataong ito, dito po sa apat na panukalang batas na sinusubukan at pinipilit ng ating presidente na unahin ng ating bicameral Congress. Una na dyan, uunahin ko po yung gustong-gusto ko, yung Anti-Political Dynasty Act of 2025. Ito po sa Senado, may version po sila sa Senate Bill number 285. Dito po, ang batas pong ito ay iniakda ni Senator Kiko Pangilinan. Kung inyo pong iisipin, si Senator Kiko Pangilinan, liberal po ito eh. At alam naman ho natin, ang liberal ay kalaban ho yan ng mga Marcos. Yan po ay, ang liberal po kasi ay isa sa mga nasa likod ng mga Aquino, talagang magkalaban. Pero ganun pa man, kitang-kita natin na hindi namumulitika ang ating Presidente BBM. Napakalaking tulong ang anti-political dynasty kung matutuloy ito, kung ito ay maipapasa, para magkaroon tayo ng equal protection at hindi naman sa equal protection, kundi equal opportunity, equal access na hindi lang naman kasi isang pamilya ang magagaling sa Pilipinas. Marami yan. Alam niyo po, doon sa Article 2, Section 26 ng ating Constitution, nakalagay po ay ganito: the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may defined by law. Ang problema po dito, hindi po self-executory. Kasi po, nakalagay ho dito, as may defined by law. Kailangan i-define, no? Bigyan ng kaukulang ibig sabihin yung salitang political dynasty na hanggang sa mga panahon ito, 1987 pa po itong constitution na to, hanggang sa mga panahon na ito, wala pa pong naipapasang batas ang mga nanunungkulan sa atin upang linawin ang Section 26. Siguro nga, sabi nga nila, katulad ng sabi ni Senator Miriam, bakit na nga naman gagawa ng batas sa kontra sa'yo? Kasi sila, puro pamilya nakapwesto, no? Eto, mabibigyan to ng importansya ngayon. Kung maglahat tayo may equal access opportunity, hindi isang pamilya lamang. Napakaganda ng anti-political dynasty ito. Sana nga maisulong to habang may presidenteng handang sumuporta sa layunin na ito. Napakaganda. Dapat nga dyan, ang hinihintay nga natin dyan, o ini-expect natin yung anti-political dynasty na una hanggang fourth degree consanguinity. Kumbaga hanggang unang cousin mo, first cousin, dapat hindi pwedeng umupo yung kamag-anak mo, anak mo, magulang mo, hanggang first cousin mo, simultaneously na magkakasabay kayo, o kaya naman magkakasunod. Pagtapos na yung termino ko, o ikaw naman, parang nagpapasahan ng corona dahil hawak na nila lahat Isa yun sa mga dapat ipagbawal para yung mga sumisibol na magagaling at matatalino at karapat dapat tapat sa hangarin ay mabigyan ng equal access sa equal opportunity na makapaglingkod, 'di ba? Bawal din sana yung successive, kaya na nasabi ko, yung pagtapos na papasa lang.
o kaya overlapping. Halimbawa, mayor si mama, councilor si anak, congressman si daddy, sabay-sabay ho yan. Sana nga ganun ang version na maipasa na bawal yun. Di ba? Kasi hindi tayo naniniwala sa monopolya ng kapangyarihan, no? Hindi tayo naniniwala, hindi tayo sumusuporta na sa milyong-milyong Pilipino, ilang pamilya lang ang magaling at mayroong kagustuhan na makapaglingkod sa bayan. Yun yung version na Political Dynasty Act na gusto nating makita at mukhang yun naman ang pinupush ni Senator Kiko Pangilinan at ngayon nga sinusuportahan ni Presidente BBM na siya mismo tatamaan dahil sa Ilocos may mga kamag-anak yan na nakapwesto, malinaw na nagpapakita na seryoso ang Presidente na labanan ang anumang irregularidad sa gobyerno. Bagamat kamag-anak niya o hindi, handa siyang suungin, ano? Ayan ang epekto niyan eh. Ayan ang sinasabi niya sa atin. Kaya napakagandang suportahan ito, napakagandang yung sinasabi nilang weak president, sa katotohanan, may ginagawang mga aksyon na hindi ginawa ng kahit na sino. Tulad na lamang sa korupsyon na pagpapaimbestiga, pagpapakulong, pagpapasampa ng kaso, di ba? Mula kay Alice Guo, sa mga Diskaya, kay Lucky Buloy, sa ibang mga kaso na ngayon lang na-touch, pinakulong kay Presidente Duterte at tuloy-tuloy pa. Ganon yung sinasabi ng weak president. Pero sangkatutak yung ginagawang aksyon para masigurado na ang Pilipino ay matanggap ang dapat na kanilang serbisyong matanggap. Ano? Pangalawa po nating pag-usapan, ito gusto ko rin po ito, yung Senate Bill number 1559, yung Party List Reform Act. Alam po ninyo, ito rin, iniakda naman ito ni Senator Bam Aquino. Isa pa rin, ito nga, Aquino mismo, no? Isa pa rin, kung tutuusin, nanggaling sa kabilang panig ng political spectrum na hindi makakalaing masusuportahan ni BBM dahil Marcos at Aquino nga noon ay parang tubig at langis, hindi mapaghalo. Ano? Ngayon, no, itong Party List Reform Act na sinusulong ni Bam Aquino ay hindi lang basta sinusuportahan, kundi binibigyan ng importansya ni Presidente BBM. Alam po ninyo, ito pong party list, meron po tayong Republic Act number 7941. Yung party list act po, ang talaga pong gusto sana mangyari noon, mabigyan ng boses, ng representante, ng representasyon ang mga marginalized group. Kaya nga 20% ng Kamara dapat ibigay sa party list. Ito yung mga, pag sinabi po kasi marginalized group, ito yung mga grupo na hindi nabibigyan ng pansin. Halimbawa, maliliit na magsasaka, tricycle driver, security guards, etc. Para magkaroon sila ng boses sa Senado at maisulong ang mga batas na papabor sa mga pangangailangan ng mga sektor na ito. Yun talaga ang purpose ng party list system. Subalit, yan ay sinamantala ng iilan. Ang ginagawa ngayon ng iba, hindi naman sila totoong security guard. Pero ginamit nila yung grupo ng mga security guard, pinondohan nila, tapos sila ang tatakbo, sila ang representative, kamag-anak ang apelido pare-pareho lang, kamag-anak ni congressman, ni mayor, ni presidente, hindi na ho bago sa atin yan. Pinopondohan nila yung isang grupo na totoong grupo. Tapos, ako, re-represente ko kayo. Ako na bahala. Pero sa totoo, hindi naman yung naging security guard yun. Hindi naman yung naging tricycle driver, hindi magsasaka yun, hindi kahit na ano yun. Talagang lumipat lang siya para magkaroon siya ng ibang paraan makapasok sa politika, ano? Kasi siguro, kung tatakbo siyang distrito niya, maaaring may tulog siya, may talo siya. Ito kasi 20% to no? So 2% ng boto. Basta maka 2% ka ng kabuoang boto, meron kang isang seat. Hanggang kung 4% ka, di 2 seats, di ba? Parang ganun. Isinamantala yan ng ilan. Ngayon niya, ultimo yung dati nga may PWD pa party list, di ba? Pero hindi naman disable yung nakaupo. Tapos meron pang mga tungkol sa vendor, pero hindi naman vendor. Si Diwata, vendor talaga yan. Pero yung iba, hindi naman vendor yan. Kumbaga parang ang nire-representante nila ngayon, yung hindi sila. Ang gusto lang nila makapwesto, kumbaga.
Hindi natin alam kung anong motibo nila, pero malamang yung gusto lang nila pumwesto. Kaya magandang reformahin yung Party List Act, yung 7941, the Public Act 7941, na iniakda ngayon ni Bam Aquino na sinusuportahan ni Presidente BBM. Napakaganda, no? Ito naman yung Senate Bill number 1506 o Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Si Senator Bam Aquino pa rin po to. Ano? At ang kanyang principal, ang kanyang katuwang dito si Senator Kiko Pangilinan. Ito makikita nyo, no, talagang si BBM hindi nakatingin kung sino ang nagsusulong nakatingin siya so ano sinusulong mo, makakatulong ba yan sa bayan? Ano layunin ng batas na ito? Buksan ang lahat ng transaksyon at gastusin ng gobyerno. Kailangan natin to ngayon. Kailangan natin makita kung ano ang mga transaksyon at gastos na ginagawa ng gobyerno dahil ang daming hocus-pocus ngayon sa gobyerno. Upang matiyak na bawat piso ay napupunta sa tama at alam ng publiko. Kasi kung wala ka naman ninanakaw at wala kang tinatago, hindi naman sana problema to eh. Di ba dapat nga ang transaction open talaga yan, public talaga yan. Kaya nga inuutos si Presidente BBM na gawing live ang deliberation ng budget. Napakagaling nun eh. Walang gumawa nun eh. Hindi po ba? Kaya magandang ginagawa ng ating presidente sa transparency, no? Ito, totoong transparency. Kitang-kita mo lahat eh. Tapos ang pinakauli, yung Senate Bill number 1512 o Independent People's Commission Act. Ang principal author, si Kiko Pangilinan pa rin. Yung ICI kasi ngayon, kung tutuusin, talaga naman temporary lang yan. Pero independent, yung importante, Independent People's Commission Act. Labas sa ang mag-iimbestiga para to mabigyan ng sabi nga dito upang palakasin at bigyan ng ngipin ang kasalukuyang ICI, Independent Commission for Infrastructure. Layunin nitong bigyan ng sapat na kapangyarihan ng komisyon para habulin, imbestigahan at panagutin ang mga korapsyon sa pamahalaan. Kasi pag yan talagang legit na, magkakapondo yan. At pag may pondo yan, magkakaroon ng mga papasweldohin para gumalaw, kumilos, magsampa ng kaso. Kasi mahirap naman yung temporary ka lang, hindi mo alam hindi mo alam matatapos mo yung ginagawa mo o hindi katulad dito, talagang may nakabantay sa bayan, may nakabantay na independent commission para sa mga ginagawa sa mga nanunungkulan, Kumbaga, may ombudsman, napakahalaga pa rin ito na may katuwang napakaganda naman itong apat na to, napakagandang maipasa. Kaya nga nakakapagtaka kay Presidente BBM pa ang nagpo-push nito dahil ito tungkol sa tao eh. Talagang ang taong bayan na makikinabang ng mga panukalang batas na ito. Kasi yung political dynasty, tatamaan din si BBM dyan. Ang dami yan nakaupo doon sa Ilocos na yari sila pag ito naipasa. Pero, kita nyo, political will, Yan talaga, command responsibility, kumbaga. Napakaganda. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa inyo. Sana pabalik po kayo. Usap po muli tayo. Maraming salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like. Maraming pong salamat.